at sinabing naging magkasintahan sila noon. Ang biktima umano ang nag-aya sa kanya sa sementeryo dahil ipakikilala umano siya sa kanyang yumaong lola. Nasa kustudiya ngayon ng Marikina Police ang suspect na nahaharap sa kasong acts of lasciviousness. Arestado sa isang bahay sa Greater Lagro, Quezon City ang 7 individual na sangkot umano sa robbery hold-up sa Nueva Ecija. Naaktuhan ng mga operatiba ng Quezon City Police District ang grupo na tinitibag ang tinangay na vault mula sa niloobang convenience store sa barangay Dampolan sa Jaen, Nueva Ecija. Noong Lunes po yan ng madaling araw. Bukod sa vault, may mga alak, sigarilyo at pera ring ninakaw ang mga sospek. Na-recover sa operasyon ng isang shotgun, baril, mga bala at hinihinalang shabu. Sa investigasyon, sangkot din ang grupo sa panloloob ng mga gasolinahan sa Quezon City noong Enero 2. Itinanggi ng mga sospek na sangkot sila sa krimen. Dadalhin sila sa Jaen, Nueva Ecija habang maghahain din ng hiwalay na kasong robbery ang QCPD. Kaugnay naman ng ilang krimen sa lungsod. Umabot na sa 11 mga namatay sa pagguho ng gabundok na basura sa landfill sa barangay Binalio, Cebu City noong Huwebes. Ito'y matapos kumpirmahin ng isang lokal na opisyal na may na-recover na bangkay ng babae ngayong Martes ng madaling araw. 25 ang nawawala pa rin at patuloy ang search and rescue operation sa lugar. Nanatili naman sa ospital ang 12 nasugatan sa insidente. Nag-issue na ang Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources ng cease and desist order laban sa pribadong operator ng landfill. Kinagigiliwan ngayon sa social media ang mural na si Buday na marunong magsayaw habang nakatayo sa kanyang 2 likurang paa. Umabot na sa 3.5 million ang views at mahigit 130,000 ang reaction sa video ng 2 taong gulang na si Buday habang naka-costume. Kwento ng kanyang fur parent na si Bayan Patroller Marichu Bebero, 1 taon pa lang si Buday, natuto na itong maglakad gamit lang ang 2 paa. Natuto rin itong umikot-ikot na tila ballerina. May isa pang video na tinuturon ni Patroller si Buday kung paano umikot-ikot at sumayaw. Update lang po, 13 na ang mga na-recover na bangkay sa naganap na trash slide sa Binalio, Cebu City. Susunod, suspect sa brutal na pagpatay sa batang lalaki sa San Pablo City, Laguna, pinakawalan. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol Express. Paano mga kapamilya? Live po tayo napapanood sa YouTube, ganoon din po sa TikTok. Hello po. I-search lang ang TV Patrol account sa TikTok para maka-access sa ating live program. Mag-like, share, follow at comment na rin kayo. Sine-search ko na siya ngayon. Ako rin, wait lang. Ito, nabuksan ko na yung YouTube. Bati po tayo sa mga nasa YouTube po natin. Hello po kay Jerry Zarate Tandok Jr. Nakatutok po siya. Tara coffee at kain tayo ng bread. Sabi niya si Freddy Omar. Buenas tardes kapamilya. Si Ruby Watiwat. Watching from the heart of the Philippines, Marinduque. At si Cristina Clave. Good afternoon. Hello po. Jennifer Gulmatico. Hi din po. Si Tita Alba Benitez, nakikihay. Louis Basco, happy Tuesday. Nagmemorienda daw siya sa Valenzuela. Yan po ulat ni News 5 House Correspondent Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Balikan natin ang report ni Camille Samonte. Tinanggi nga ni Henry Alcantara na babawiin niya ang kanyang testimonya sa flood control scam. Camille, anong detalye nito?
Jiggy, tinawag ngang false at misleading ng kampo ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara ito ngang kumalat na balita na binawi na niya ang kanyang mga testimonya kaugnay sa flood control scam. Giit ng abogado niyang si Attorney Himil Carlo Joven, hindi babawiin ni Alcantara ang kanyang sinumpaang salaysay lalo na't meron na siyang Memorandum of Agreement sa Department of Justice para nga makapasok sa Witness Protection Program. Pagtitiyak pa niya na nanatiling tapat at handang makipagtulungan si Alcantara para nga mapanagot yung mga sangkot sa kaso. Bago nito, iginiit na rin ng DOJ na wala nga silang natatanggap na formal na request ng pagbawi ng testimonya ni Alcantara. At Camille, may kumakalat naman, pinakakalat na impormasyon ngayon na inuugnay sa tinaguriang BGC Boys, si VP Sara. Ano ang impormasyon tungkol dito? Jiggy, nag-ugat nga yan sa isang post ng dating kolumnistang si Mon Tulfo. Ang sabi niya, may game plan daw ang BGC Boys na sina Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, Edric San Diego at RJ Domasig. Ayon kay Tulfo, nakipag-usap umano ang mga abogado ng BGC Boys sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Umaasa raw sila na maaabswelto ang bise sa napipintong impeachment of late at magiging presidente siya sa 2028. Nauna na ngang nagbabala ang palasyo laban sa mga may balak magbawi ng kanilang testimonya sa flood control probe. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Officer Claire Castro. Huwag po kayong magpaloko dahil baka po lumabas na instant na kayo po ang maligtas dahil sa inyong mga katotohanang isisiwalat, kayo'y magamit at kayo pa ang mapunta sa kulungan. At ang inyong itinuturo na malalaking isda, sila pa po ang makawala. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Kumikilos ng pamahalaan para mapawi ang pugante at dating kongresistang si Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, paano raw mapapawi ang dating congressman? Alam mo, Jiggy, dalawa yung options na tinitingnan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Una, kung meron tayong extradition treaty at pangalawa, pwede daw makipag-coordinate sa Interpol para mapa-repatriate itong si dating Congressman Zaldico. Pero ang punto rito, wala naman tayong extradition treaty with Portugal. So ang pwedeng gawin, makipag-coordinate sa Interpol para makatulong at mapauwi dito sa Pilipinas si Zaldico na sinasabing isa nga dun sa mga pinakamalaking papel dito sa anomalya sa flood control project. Base